ang inyong maliit na lingkod na may isang linggo ata na hindi tayo nagkaroon ng mensahe para sa sanglibutan. Alam nyo na ang ibig kong sabihin mga kapatid, pag sinabing sanglibutan ay buong mundo. Kaya nga ito ay nire-record natin at pinamahagi sa lahat. Sa pamamagitan ng mga maliit na programang ito ng ating Ama ay binaba niya sa atin mula sa langit ng mga langit na kanyang luklukan ay maibahagi sa lahat dahil ito ay talagang tunay na kailangan ng mga tao upang matupad ang ating buong katungkulan sa ating Panginoong si Isa o Ama na siyang sa atin ay lumikha. Dahil isipin natin mga kapatid, walang bagay na nilikha na hindi pakikinabangan. Kaya kung nalalaman natin na ang mga nilikhang bagay ay dapat pakinabangan, isipin din natin kung sino yung lumikha sa atin at dapat niya tayong pakinabangan. Naunawaan niyo mga kapatid yung ibig kong sabihin. Siya nawa. Ang pakinabang na hinahangad sa atin ng ating Ama ay ang pagtupad natin sa kanyang buong kautusan. Ngayon isipin natin at alalahanin natin mabuti. Nalaman na ba natin ang mga utos ng ating Ama? Kung ito'y atin ang nalalaman, ginawa na ba natin? Dahil sa mga tumutupad, mga kapatid, ay malaki ang gantimpala ng ating Ama. Ngunit sa mga nakikinig lang, yung lang nakaalam at hindi ginagawa, ay mas mabuti pa ay ka ng ating Ama, yung hindi mo nalaman. Hindi mo rin lang pala tutuparin. Mas mabigat ang kaparusahan mga kapatid sa mga tao na nalaman yung utos at hindi nila tinutupad. Mas may pag-asa pa yung hindi nakaalam na hindi tumutupad. Isa din sa nakaalam na hindi naman tumutupad. Yun ay tapat at totoo mga kapatid, yung mga salitang. Kaya mas mabuti mga kapatid kung nalaman natin ang utos ng ating Ama, tuparin na natin dahil yan ang buong katungkulan ng tao. So yan ang buong katungkulan natin dito sa ibabaw ng lupa. Nilikha tayo ng ating Ama para sumunod upang tayo pakinabangan niya. Nilikha niya tayo dito sa lupa upang pangalagaan ang lahat niyang mga ginawa. Lahat niyang mga nilikha. Ginawa niya yung 10 utos, alagaan natin yon. Ginawa niya ang lupa, alagaan natin. Yung mga pagtatanim na yan mga kapatid, ang lupa dapat din natin pagpahingahin. Siya nawa. May kapahingahan ang lahat ng mga bagay mga kapatid. At dapat nating sundin yung araw, taon, oras at panahon kung kailan dapat magpahinga ang kanyang mga nilikha. May oras at araw ng pamamahinga na inilaan para sa mga tao at meron ding oras, araw, panahon na inilaan ng ating Ama sa mga hayop at ganoon din sa lupa mga kapatid. At ang lahat ng yan ay iyong malalaman dito kung hindi ka magsasawa ng pakikinig ng programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama. At bago tayo dumako mga kapatid dun sa ating tunay na nilalaman ng programang ito ngayon, hayaan nyo muna na bigyan ko kayo ng basbas na mula sa ating Panginoong si Isa o Ama. Sa inyo na lahat na nakikinig ng programang ito ng ating Ama. Ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo ang lahat. Siya naman.
Siya nawa. Ngayon mga kapatid, meron tayong dapat malaman mga talinghagang salita. Yun yung mga inilihim na mga bagay. Ngayon lang mabubunyag dahil sinasabi sa banal na kasulatan, sa huling araw ay lubos ninyong mauunawa. Kaya wala tayong hinto mga kapatid sa pagpapaunawa ng mga salita ng ating Panginoong si Yahweh Ama. Kaya kung sino man yung mga marunong magbasa ng Biblia na nakikinig sa programang ito at hindi ninyo nauunawaan mga kapatid, mayroon kaming cellphone number dyan sa ating pinapanood na maliit na programang ito. Magtanong kayo kung gusto nyo malaman dahil lahat ng nilalaman ng buong kasulatan pinaalam ng ating Ama sa atin kung ano ang ibig sabihin. Lahat ng mga lihim na bagay. Nagkaroon din kami ng ng mga pagtatanong dito, isinusulat, nililista nila yung mga tanong kung ano yung mga ibig sabihin ng kanilang mga nababasa. At lahat ng mga kapatid, walang tanong dito na mula sa banal na kasulatan na hindi nasasagot. Kaya nga lang ngayon medyo huminto, kung kailan tutuloy na naman. Parang ano lang yun, parang example. Pero kahit anong oras mga kapatid, pwede kayo magtanong dito. Pero meron yung oras talaga, panahon na kailangan lahat ay magtanong. May ganun dito mga kapatid. Hindi isa lang. Kailangan bawat isa na marunong ng sumulat, bumasa, ay magbigay ng maliit na papel na nakasaad doon kung ano yung iyong nabasa na hindi mo naunawaan at nauunawa. Ayun, at yun ay sinasagot natin ng walang halo na biro. At ayon din sa banal na kasulatan ang mga sagot na naibibigay mga kapatid. Hindi tayo namumulot kung saan ng mga sagot. Hindi tayo kumakat. Dahil yung katanungan mga kapatid, kagaya yan ng karamdaman. Lahat ng karamdaman may kagamutan mga kapatid. Kaya lahat din ng katanungan may kasagutan. Siya nawa. Diba? Ilang ulit natin nababanggit yan. Makagaya din yan ng problema, yung katanungan. Gaano kalaki yung problema natin, dahil man ng barko. Ay yung solusyon naman, inuulit ko ko ito mga kapatid, ang solusyon sa problema mo na kasing laki ng barko ay kasing lawak ng dagat mga kapatid. Kakaroon ka ng pag-asa dito pag kayo ay palaging nakikinig dito mga kapatid. Pero mo, sinlawak ng dagat yung solusyon sa problema. Nakasinlaki lang na pala ng barko. Gano'n lang kaliit yung barko kung ikukumpara mo sa dagat, nalinalang mo yan ng barko. Libo-libong barko mga kapatid ang naglalangoy doon. At mayroon pang sa aking tansya mga kapatid, mayroon pang mga isda na mas malalaki sa barko na nasa gitna, pusod ng karagatan mga kapatid. May mga ganon, mga klase ng isda. Ang titigas, halos yung tigas ng bato mga kapatid. Pag nababangga nga lang yung batong mahina-hina, nababasag. May mga nandilikta ang ama na ganon. Kaya lalim ng karagatan. At ngayon nga pala mga kapatid, buwan ng June, Pizza 7. At ito yung tinatawag naming unang Sabat. Yung nakasulat sa banal na kasulatan na ang bagong buwan at ang Sabat ang tawag ng kapulungan. Siya nawa. Ito yung bagong buwan, ibig sabihin natapos na tayo sa nung Mayo, natapos na tayo doon. Tayo ngayon ay nasa June, bago na ang buwan ngayon dahil tapos na yung Mayo ang sumunod, June na. Bagong buwan na naman tayo, tapos yung kasunod nito, July, bagong buwan na naman yun. At mayroon na naman doong unang Sabat. Ito mga kapatid, yung itinangi
nag-iwan ng ating ama ng sabi niya may natitira pang isang sabat na pamamahinga ukol sa bayan ng Diyos na kung inyong narinig ngayon. Sa Hebreo yun mga kapatid. Ang bayan ng Diyos, ang ating ama na nasa langit, ay yung mga nakatira doon ay yung tumutupad ng 10 utos. Yun yung kanyang bayan mga kapatid. Yun yung kanyang tunay na bayan. Dahil sa bayan nga niya, ay nandun din, dun din ginaganap yung bagong buwan at ang sabat. Ito nga yun mga kapatid. At yung taon ngayon natin mga kapatid, 2025. Kaya natin binabanggit ito dahil saan man na pumunta, makarating itong mensaheng ito sa pamamagitan ng programang ito, ay alam nila kung kailan ito nabanggit. Kung anong buwan, anong pitsa, at kung anong taon mga kapatid. Dahil pag na-transfer ata ito, ang pagkakaalam ko, nawawala na yung kung kailan ini-upload. Tama ba ako doon? Nawawala na yun pag naipasa lang ng naipasa. Yung lumalabas lang ata ay yung kung kailan ipinasa sa kanila eh. Yung lang ata yung nag-a-appear. Wala na yung kung ilang taon. Nakamarka din ba kung kailan ginawa? Kung kailan imininsahe? Pag transfer ang transfer? Siya nawa. Nakamarka pa rin kung kailan binuo? Siya nawa. Mas maganda kung gano'n. Dahil ako kapatid, inuulit ko palagi na grade 4 lang ako mga kapatid. Kung sa aral ng tao, kapos ako. Pero kung sa aral ng ating ama, kumpleto ako mga kapatid. Siya nawa. Kaya ang aral na nasa akin ay binabahagi ko sa inyo ay mula sa ating ama. Meron din akong kaunting alam na aral mula sa tao kahit yung magbasa at sumulat. Hindi mula na sa tao mga kapatid. Pero yung ikaliligtas, ikababanal, yan ay mula na sa ating ama. At yun yung ibinigay sa atin. At binabahagi ko sa lahat ng mga walang sawang nakikinig mga kapatid. Upang tumupad. Dahil sa pamagitan ng pagtupad nun, makakamit natin kung ano yung ating talagang hinahangad at hinahanap ng ating pagkatao. Yung mga kasiyahang yan mga kapatid, yan ay kwan lang eh. Dala lang yan ang kasariwaan ng laman. Yan, dala lang yan ng kasariwaan ng laman. Yung mga kasayahan na yan, yung kung saan mo gustong makarating, hinahanap mo kung saan ka masaya eh. Yun yung tinatawag sa banal na kasulatan na kalayawan. Hilig ng katawan. Pasyal dito, pasyal doon, diba? Ganun yung yun yung gusto ng mga kasariwaan. Sa kasariwaan. Pero pag lumipas yun mga kapatid, ang hahanapin mo na kung saan ka makakatamo ng kapayapaan ng puso at isip. Hahanapin mo na kung saan ka magiging kontentong lugar. Yung wala na yung kaguluhan. Dahil yung kasayahan na yan, magsasawa ka din. Nakakasawa din yung mga kasayahan. Dahil ang iniisip natin, sana maraming maniwala sa atin. Kaya tayo kung saan pupunta. Marami yung kakampi sa atin. Marami ang susuporta sa atin. Yun ang ating iniisip. Kaya tayo kung saan nakakarating. Hinahangad ng kasiyahan. Dahil ang gusto natin talaga, ang bawat isa na tao ay marami yung maniwala sa kanya at sumuporta. Pero iisa lang ang dapat nating hangadin na maniwala at sumuporta sa atin. Ang ating ama na sa atin ay lumikha dahil siya nakapagbibigay ng lahat ng pangailangan natin sa araw-araw. Unang-una siya nagbigay ng ating lakas. Yung ating buhay sa kanya nagmula. Yung bang ating mga kaibigan, mga barkada, yung mga kalayawan na ating tatamo sa araw-araw.
dahil sa paghinhawakan ng buhay, nagagawa natin yun. Yung bang mga yun ay kung ba ay masusuportahan kapag ikaw ay napunta sa limit ng kamatayan. Matutulungan ka ba nila kapag ikaw ay nagkaroon ng mabigat na karamdaman? Halimbawa na lang natin yung mga yumaon na ating mga ninuno. Diba? Marami yung mga nagdanas na kung saan-saan na iba't ibang bansa, mga narating na mga kasiyahan na kung ano-ano, mga kalayawan sa buhay. Diba yung ating mga lolo, mga ninuno, mga nakaranas na rin ng ganun. Kagaya na lang ng ating mahal ng presidente nung una. Diba? Napakayaman. Ilang presidente na, lahat ng naging presidente sa ating bansa napakayaman. Naranasan na nila yung kaginawahan sa buhay. Pero hindi nila nakamit yung tunay na hinahangad nila sa buhay. Nakakawala rin. Namamatay din. Samantalang ang tunay talaga na hinahangad natin ay mabuhay. Mabuhay na payapa at tiwakay. Diba yun ang hinahangad ng lahat. Yung iba naman kasi ang katuwiran, samantalahan na natin na tayo nabubukan. Dahil pagpatay na tayo, hindi natin magagawa ito. Yun ang katuwiran namin. Hindi na natin makakain ito pagpatay na tayo. Yun naman yung naunawaan ng lahat. Pagpatay na talaga, wala ka nang magagawa. Kahit hindi mo sabihin. Hindi mo na makakain ang gusto mong kain, pagpatay ka. I-stop ka na sa paggawa ng kasalanan. At sa paggawa ng mabuti, pagpatay ka na. Yung tunay na patay, dahil dalawang klase yung pagkamatay. Mayroon yung namamatay lang ay sa paggawa ng masama. Meron yung namamatay, yung tunay na kamatayan na nabubulok. Ang kamatayan na sinasabi ng ating Ama yung patayin natin yung mga gawain na hindi na pinag-uutos. Yun ang gusto niyang mamatay sa atin. Hindi yung mamatay tayo na makaranas ng kabulukan. Lahat ng anak niya gusto niya ay mabuhay at mamatay sa paggawa ng kasamaan. Mabuhay sa paggawa ng ayon sa kanyang kalooban, kagaya ng kanyang panganay na anak, ng ating Panginoong si Isa. Yun ang tumbad na unang-una ng kanyang buong kautos. Kaya binigyan ng ating Ama ng buhay na walang hanggan. Dahil tinupad niya ang buong kautos. Kaya kailangan tuladin natin nun, mga kapatid, dahil ang pangako ng ating Panginoong si Isa sa atin, lahat ng nakikinig, tumutupad ng kanyang utos, sama sa pumaroon, ang hiling niya sa ating Ama ay doon din pumunta ang lahat ng sa kanya ay sumasampalataya at sumusunod ng mga ginawa. Yun ang pangako niya. At saan ba ngayon? Saan ba siya ngayon? Nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid. Siya ay nasa kanan ng luklukan ng ating Ama. Nasa kanan siya ng luklukan ng ating Ama. Dahil siya yung kapangyarihan at karunungan ng ating Ama. Kapiling siya ng ating Ama ngayon, ating Panginoong Jesus. Kapiling ng ating Ama. At tayo nga ngayon na kanyang tinawag, mga tinawag tayo. Pero hindi ko mo tinawag na tayo, mga kapatid, makakapasok na tayo. Makakapasok lang, mga kapatid, ay yung mga pinili. Sa lahat ng mga tinawag ay yung pinili lang ang mga kapasok. Ito, kapatid, nangyayari ngayong itong programang ito ay katulad ito nung lambat. Katulad nung lambat, kung kayo ay marunong mangisda sa dagat. Itong programang ito ay ganun, lambat ito, mga kapatid, maraming mahuhuli dito na sari-saring isda.
Mapupuno itong lambat na ito mga kapatid. Ngunit sa bandang huli, hindi lahat ng nahuli ng lambat na ito ay gusto ng ating Ama. Sa bandang huli, pipiliin niya. Iipunin niya sa sisidlan niya yung mabuti. At yung masama ay kanyang itatapon sa apoy. Yung hindi mabuti. Kaya napakaganda itong lambat na ito mga kapatid dahil lahat ng tao ay malalaman ito. Maririnig ito. At yung makakaalam nito at susunod sa utos ng ating Ama, sila ang mga mapipili mga kapatid. At ang lahat ng mapipili, may marka yan. Mamamarkahan yan mga kapatid. May marka sa noo, may marka sa damit, may marka sa kamay. Yun yung mga mapipili mga kapatid. Kaya mapalad yung mga nakikinig dito at tumutupad ng mga salita ng hula, ng aklat at ng programang ito mga kapatid. Dahil ang lahat ng naririnig nyo dito ay pawang hula na nagmula sa aklat na ito mga kapatid. Ay saan kayo pumaroon pag nakita niyo yung ganitong aklat, nandito ang hula na kung ano ang nangyayari sa hinaharap mga kapatid. Dahil yung tao na hindi alam kung ano yung mangyayari sa hinaharap, alam yung sinasabing hinaharap. Yung iba yung takbo ng isip. Yung hinaharap. Iba yung isip nila, yung hinaharap. Ang hinaharap mga kapatid, yung bukas. Yung bukas, yung kung ano mangyayari bukas. Dahil sabi niya doon sa dun sa Santiago 4:14 mga kapatid, kita nyo basahin natin. Dahil dito kasi itong programang ito, marami kang malalaman dito na napakahalagang bagay na hindi mo ito matatagpuan sa ibang mga relihiyon. Tingnan nyo, basahin natin yung Santiago. Nasa pagkatapos ng Hebreo. Santiago ang kasunod. Santiago 4:14. So, nakuha na natin. Sabihin nyo kung nakuha na ninyo at ating basahin. Tingnan nyo mga kapatid, kailangan ay malaman natin kung ano ang mangyayari bukas. Pero yung araw, yung araw at oras ba ang nakalagay? Yung araw at oras, hindi ko alam. Pero yung bukas, alam natin mga kapatid. Kung ano yung mangyayari bukas. Yung bukas, yung mga susunod na mga araw, kung ano mangyayari. Dahil pag hindi mo alam yon, ganito ang mangyayari sa lahat na hindi nakakaalam kung ano mangyayari bukas. Ito yung hayag na magaganap sa kanila na mga hindi nakakaalam kung ano yung mangyayari bukas. Ito yung mga kapatid, basahin natin Santiago 4:14. Yan, sana yung mga nakikinig palaging natatandaan yung binabanggit natin na lahat ng mga nakikinig dito na marunong sumulat, bumasa, kailangan palagi silang may bullpen. Yan, bullpen at papel, mga kapatid, na pagsusulatan ng mga bersikulo at kapitulo nating binabasa dito. Para ikaw mismo na nakikinig, mapatunayan mo ng mga binabanggit dito ay hindi biro-biro. Ipawang totoo. Kasi nasabi ko, dapat malaman ng lahat kung ano mangyayari bukas. Dahil pag hindi mo nalaman ang mangyayari bukas, ganito ang iyong mararanasan. Basahin natin Santiago 4:14. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay?
kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Yan yung mga kapatid. Yung hindi nakakaalam kung ano yung mangyayari ay mapapawi. Dahil nakasulat sa banal na kasulatan mga kapatid. Makinig kayo ng ating mga salita. Hindi ilang ulit na natin na iparating sa inyo mga kapatid. Ito lang ay ating sinasariwa. Baka yung iba kung muna pakinggan na naman nakaraang buwan, nakakalimutan. Kaya ito ating dinidiligan sa inyong pakinig. Yung mga salita. Para tayo makapaghanda. Dahil kung alam mo ang mangyayari bukas, nakakapaghanda ka. Ngayon pa lang, naghahanda ka na. Alam mo bukas ay uulan. Kung ikaw ang bahay mo ay tumutulo, ay ngayon pa lang, ayusin mo na yung butas ng bubong ng bahay mo para huwag ka nang matuluan, huwag nang mabasa yung mga gamit mo. O kaya ikaw ay may pupuntahan, maghanda ka na ng kaputi mo o kaya ay payong para huwag kang mabasa. Dahil alam mo ulan bukas eh. Yun ay nalalaman mo sa pamamagitan ng balita, kaya nga may balita sa radyo o TV mga kapatid, kailangan palagi ka nakikinig. At sa lahat ng balita mga kapatid, ito yung pinakamaganda. Ito ang pinakamagandang balita. Kaya kailangan makinig kang mabuti dito. Palagi at huwag kang bibitaw. O ngayon, nalaman mo na kapatid, nakikinig, na hindi pala biro-biro. Na ikaw ay hindi makaalam ng mangyayari mo. Kailangan pala talaga malaman natin kung anong mangyayari bukas. Dahil pag hindi natin nalaman, tayo ay Isang singaw. mapapawi na parang singaw. Diba? Ang gusto ng ating Ama, tayo manatili. Mananatili lang naman tayo kung tayo susunod sa kanyang utos. Dahil ang mangyayari, mga masamang araw na dumarating, panahon ng mga mapanganib, kapahamakan, yan ay mangyayari. At ang hindi lang tatamaan ng kapahamakan at kapanganiban ng panahon, ng araw na yan, ang hindi lang tatamaan ay yung sumusunod sa buong kautusan, mga kapatid. Kaya nga sinabi niya dun sa kay Juan na magsigawa kayo sa pagkain na papanin, kundi sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Di ba mga kapatid, ilang beses na natin nabanggit ito. Wala pa naman sigurong 100 beses na natin nababanggit ito. Kaya napakahalaga kung tayo ay nakikinig dito at tumutupad ng utos. Ngayon mga kapatid, mayroon tayong dapat ipaliwanag ngayon na salita na ating mababasa sa Juan 15:27. Yan, atras tayo mga kapatid. Punta tayo sa Juan 15:27. Baka may mga lolo at lula tayo dyan na nakikinig. O mga ate at kuya na higit sa inyong lingkod ang kanilang edad. Ngayon nyo lang ito maririnig. Kaya inyong pakinggang mabuti. Juan 15:27. Basahin natin mga kapatid ang nilalaman ng Juan
15:27. Simulan na natin. At kayo naman ay magpapatotoo, sapagkat kayo'y nakakasama ko buhat pa ng una. Sino yung mga magpapatotoo, mga kapatid? Yung nakasama niya ng ating Panginoon buhat pa ng una. Kaya kung ikaw ay hindi pa niya nakakasama, simula pa nung una, hindi ka pwedeng magpatotoo. Malinaw, ang nagpapatotoo lang ay yung nakasama ng ating Panginoong si Isa simula pa nung una. Ngayon, magtataka kayo mga kapatid, bakit may nagpapatotoo dito sa programang ito? Yung bang nagpapatotoo ngayon dito sa programang ito ay nakasama na ba ng ating Panginoong si Isa nung una pa? Ay ang dapat lang magpatotoo yung nakasama eh. Ngayon may nagpapatotoo, nakasama na. Bakit yun yung nagpapatotoo? Wala nagtatanong sa akin ganyan mga kapatid. Pero iti pinapaliwanag ng ating Ama at bago sumagi sa isip nyo, sinabi na sa akin ng ating Ama na dapat ko nang ipaliwanag sa inyo. Diba? Itong salitang ito, ulitin natin. At kayo na may magpapatotoo, sapagkat kayo'y nakakasama ko buhat pa ng una. So, yung magpapatotoo sa ating Panginoon si Isa, yung ulit natin na naman, nakasama lang. Pag hindi nakasama, inuulit ko na naman, hindi ka pwedeng magpatotoo. Ngayon, sa ating siguro ngayon dito sa harap ng programa ito, at tataka dito. Tataka din tayo. Sino sa inyo hindi nagtataka? Bakit tayo nagpapatotoo? Tayo ba'y nakasama na niya? Diba? Ang kailangan mang magpatotoo yung nakasama na niya, nung una pa eh. Diba, ang iwagang ito mga kapatid. Ngayon, malilinawan kayo dito mga kapatid. Tumutok na tayo mga puso. Kung bakit kami nagpapatotoo. Ito yung ito yung ito yung last ng ng mensahe. Binasa na natin itong last. Ito para kayo tumutok sa ating pag-uusapan. At ito ngayon yung una natin babasahin. Ito yung patimula. Yung binasa natin ay kapito na ata. Huli yun. Sa halos nasa huli. Kapito. Ika-apat at kapito. Ngayon, ito naman yung patunay na kaya kami nagpapatotoo dito mga kapatid dahil kami ay nakasama na kami ng ating Panginoong si Isa buhat pa ng una. Ayun, ano yung patotoo? Ano yung pruweba? Ano ang patunay nga nakasama na nga kami ng aming Panginoong si Isa? Panginoon namin at Panginoon nating lahat. Kung kayo ay susunod din mga kapatid, kagaya ng pagsunod na aming ginagawa ngayon sa ating Panginoong si Isa. Nasimulan natin doon sa unang Kronika 16:36. Tingnan natin. Unang Kronika 16:36. Na-excited yung mga nakikinig sa atin. Paano kayang nakasama itong mga ito? Kailan ang ipinanganak? Diba? Mga kapatid? Yun yung mga tanong na naglalaro sa isipan ng mga nakikinig niyo. Pakinig lang kayo mabuti para malaman. Unang Kronika 16:36. Ngayon naman ay unang Sabat mga kapatid. Ay sumaba yung oras natin. Okay lang yan. Importante
ating malaman kung ano pa yung kalooban ng ating Ama na dapat natin gawin. Pakinggan upang ating magawa. King David. Pakarami mga kapatid, sana matapos natin ito. Napakahabang paliwanag, pero kung papahintulot ng Espiritu Santo, Espiritu natin Panginoon, sana ito ay paikliin sa madaling salita at madali din maunawaan, ay magpasalamat tayo sa ating Ama. Dahil malalaman natin sa isang bagsakan lang ng mensahe ang kabuuan ito mga kapatid, dahil napakasama na. At sana ipaunawa sa inyong lahat ang kabuuan nito na sakop ng isang bagsakan lang ng video na ito mga kapatid. Sana tulungan tayo ng ating Panginoon si isa na maunawaan agad-agad ito. Yan, basahin natin. Ang pagkabanggit kanina natin dapat basahin ay unang Kronika 16:38. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. At sinabi ng buong bayan, siya nawa. At pinuri ang Panginoon. Siya nawa. Diba? Ating narinig. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Isipin natin mabuti yun mga kapatid. Wala pang pasimula pala. Di pala, nandun na siya, wala pang pasimula. Nagmula pa siya nung walang simula. O, nakukuha ba natin yun? Nung ibig sabihin ng salitang mga kapatid. Siya nawa. Nagpasimula ang ating Ama sa wala pang pasimula. At siya'y umabot sa walang hanggan. Diba? Purihin ang Panginoon, ang ating Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Nagsimula siya sa walang pasimula at nakarating siya sa walang hanggan. Wow, galing yung salitang ito. Napaka-unique. Unique pa ang tawag dito. Napaka-mahiwagang salita. Sabi nung mga namimili ng mga yung mga barya-barya. Rare ang tawag ba nila nito? Rare, napaka-rare ang salita. Pambihirang salita. Ngayon, paano tayo nakapagpapatutuo? Ay kailan lang tayo pinanganak. Manatili kayong makinig mga kapatid, yung palang ating Ama ay nagmula sa walang pasimula. At siya'y nakarating sa walang hanggan. Kaya ang hawak nga niya, buhay na walang hanggan. Nakarating siya sa walang hanggan. Hanggang sa walang hanggan. Kaya yung mga scientist ngayon ay halos di na makatulog pag-iisip. Sinong gumawa ng lupa? Sinong gumawa ng dagat? Kanila. Nakasulat sa Biblia, ang Diyos, ang ating Ama. Ngayon, nalaman nila na ang Diyos at ang ating Ama ang gumawa ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ang kinakalkal naman nila ngayon, sino ang gumawa sa Diyos? Yun ang naman nila ngayon, pinakalkal nila. Saan nagmula ang Diyos? Sino lumikha sa Diyos?
Yun yung kanilang ano ngayon. Inaalam. Nalaman na. Ito sino yung gumawa ng lahat ng bagay natin. Ngayon, sino daw yung gumawa? Doon sa gumawa. Yung mga bagay. Ngayon, napakalinaw. Wala. Sino ang makakaalam ngayon kung saan ito nagmula? Ay, nagmula nga siya sa walang pasimula eh. Sino makakaalam ngayon? Paano kang magsisimula na alamin? Ay, nagmula nga siya eh, walang pasimula. Wala eh. Pag sinabing wala, no more. Zero. Paano malalaman? Ay zero. Doon sa bagay na yun mga kapatid, nablinang ko na ng ating ama yung isipan natin. Hindi na natin mararating yun dahil wala na nga eh. Pag sinabi niyang wala, wala. Pag sinabi niyang meron, meron. Niniwala ba kayo doon? Siya nawa. Paano natin mararating yun? Sinabi na nga, wala. Wala akong makukuha doon. Dahil sinabi na niya, wala. Nagpasimula siya sa wala. Walang pasimula. Kaya, ikaw kapatid na kinakalkal kung mabuti kung ano yung mga pinaggagawa pa ng ating ama. Eh mapapahamak ka lang. Yung ang masukat mo ang lalim ng dagat, yung pusod ng dagat, yung masukat mo yun hanggang sa ibabaw. Parusahan ka na lang pag nalaman mo yun. Doon pa lang mag-isip ka ng mabuti. Na hindi na natin dapat pakialaman yung mga bagay na hindi ipinag-uutos ng ating ama. Ang papel lang natin kung ano ang pinag-uutos niya, iyon yung ating gawin. Siya nawa. Dahil iyon lang ang buong katungkulan ng tao. Ulit-ulit ko ito. Buong katungkulan ng tao. Sumunod kung ano yung pinagagawa niya. Pag hindi pinagagawa sa atin, at ginawa natin, sinasabi ko sa inyo, inuulit ko, mapapahamak lang ang gagawa ng ganyan. Kaya hanapin nating mapili. Pagsikapan nating mabuti. Hanapin at tuparin ang kanyang buong kautusan, mga kapatid. Napakadali ngayong mahanap. Pag napanood nyo itong programang ito, nakita nyo na kung ano ang gusto ng ating ano. Nalaman nyo na kung nasaan yung kaligtasan. Pag ito'y napanood nyo at napakinggan. Napakahalaga dito yung makinig, mga kapatid. Kaya ko sinasabi, yung pakikinig dito napakahalaga. At ituloy natin. Doon kay Nehemias, may mababasa rin tayo. Nehemias 9:5. Kabanti tayo. Paikliin na sa. Mari ko na lang naiwan. Wala na talaga. Nehemias 9:5. Nakuha nyo na? Ayan, basahin na natin. Alis ko lang pinagkaiba sa binasa natin ang una. Nehemias 9:5. Nang magkagayoy ang mga Levita, si Hisua at si Kadmil, si Bani at si ang pangalan nito mga kapatid kakain. Si Usabnias, si Riban, si Ribias, si Ubadias. Kaya pamitin ang pangalan sa mga kapatid, lalo pag wala kang ipin. Si Banyas at si Pitaya ay nagsipagsabi, kayo'y magsitayo at magsipuri sa Panginoon ninyong Diyos na mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan
at purihin ang iyong maluwalhating pangalan na nataas ng higit sa lahat ng pagpapala at pagpupuri. So, patunay ito na nagmula sa walang pasimula. Ngayon, maglalaro na naman sa isip natin. Ano ba kayo? Ikaw na nagsasalita dyan. Kasama ka na ba na? Simula ng walang pasimula. Dahil ang sabi nga kanina doon sa Juan 15:27 na yung magpapatotoo lamang ay yung kanyang mga nakasama. Kami ba, mga kapatid, ay nakasama na? Ayan, i-remind ko lang sa inyo yung sinutumbok nito mensaheng ito, mga kapatid. Alamin natin mabuti kung paano yung nagpapatotoo ngayon ay nakasama na ng ating Panginoon si Isa noong una pa. Ito, nabasa na natin. Punta naman tayo dun sa aklat ng mga awit 41:13. Nabansin na naman. Awit 41:13. Aklat ng mga awit 41:13. Ayan, basahin na natin, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa walang pasimula at hanggang sa walang hanggan. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Kita niyo, mga kapatid, ako ay nagtataka dito sa sa mga may pinag-aralan na aral ng tao. Hindi niyo ba napapansin, mga kapatid? Kung kayo may hawak na Biblia, ano ang pinagtatapusan ng mga panalangin at dasal? Di ba siya nawa, mga kapatid? Ngayon ba, ano ang ginagawa ng mga tao kapag natatapos magdasal? Siya nawa. Yung karamihan, ang binabanggit nila, Amen. diba? Amen, sabi nila. Ano ba yon? Ano ba yung ibig sabihin ng amen? Di ba yun ay yung saan natin mababasa yung amen sa Biblia? Sa English Bible siguro meron. Tayo Pilipino ano ibig sabihin ng amen? Amen sa English yun Ngayon, magdadasal ka ng Tagalog, pagtatapos ka, yung siya nawa sana, amen pa rin. Diba? Dapat doon tayo tumayo sa kung ano yung tunay. Pag Tagalog, ang binabasa mo, kagaya nga nito, mga kapatid, ito ay Tagalog, yun nakalagay, ang Biblia, Tagalog, ika. Pag sinabing Tagalog, itong aklat na ito, dito nagmumula yung pinangangaral mo, ulit sabihin Tagalog. Ang Tagalog ng amen ay siya nawa. Siya nawa. Diba? Yun yung malinaw. Ngayon, may nagdadasal ng Tagalog, ang bandang huli, English pa rin ang sinasabi. Hindi tunay, hindi tapat na turo yun. Hindi niya talaga sinusundan kung ano yung nakasulat. Alisin na natin yung mga ganun. Dapat lang kung ano yung nakasulat. Nagiging nagkakaroon ng nalalahukan ng pagkukunwari. Pag ganun mga kapatid.
Tagalog, biglang mag-English. Samantalang yung binabasa eh, hanggang sa dulo, simula sa pasimula hanggang sa dulo eh, puro Tagalog. Tapos alahukan ng ano, alahukan ng English. Gagawin, Amen! Diba? Ibis na siya nawa. Ayan, napakalinaw nga, kaya gawin ng ating nabanggit awit. 41:13, purihin ng Panginoon, ang Diyos ng Israel mula sa walang pasimula at hanggang sa walang hanggan. Siya nawa at siya nawa. Diba? Malinaw. Yun yung mga pagkakamali. Kailangan alisin yun. Yung ganun. Kasi nasabi ko mga kapatid, mag-isip-isip ka, ikaw nang nakikinig dito. Ito yung binabanggit ng ating Panginoon si Isa. Napakahirap pumasok sa kaharian ng langit. Lalo na yung mayaman. Dahil ito yung way, ito yung daan. Linalako ka natin ng Tagalog, English. Ito tinatagalog din natin. Yung mga mababaw lang na nalalaman ko daw. Eh karami, bukang bibig na kasi ng mga may pinag-aralan eh. Puro English na eh. Nawala ng Tagalog. Yung daan, way, eh, madaling maunawaan naman, di ba? Way, daan. Ito yung daan mga kapatid patungo sa langit. Ngayon, kung gusto mong mapunta sa langit, dumaan ka dito sa daan na ito. Hindi ko tinutulad yung salita ni Kibuloy mga kapatid. Sabi ni Kibuloy, pag hindi ka dumaan sa akin, hindi ka makakapunta sa langit. Hindi kayo sa akin dadaan. Dito kayo dumaan sa daang ito na aming dinadaanan mga kapatid. Hindi sa akin. Dahil hindi ko ito daan, ito ay daan ng ating Panginoon. Tinuturo ko lang sa inyo kung saan tayo dadaan. Itong daan na ito, na aming dinadaanan. Hindi sa akin na. Malabong mangyari pag sa akin. Itong daan na dinadaanan namin ngayon, na ibinigay ng ating Panginoong si Isa, na dapat daanan, dito tayo dumaan mga kapatid. Diba, napakalayo din sa turo ni Kibuloy. Napakatingin na rin yung tao. Nagsisigawan niya. Akala mo walang kamatayan. Dahil yung pagsasalita niya. Eh, labasan yung mga ugat dito. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo makakarating sa langit. Paano ka dadaan sa kanya sa panahon ngayon? Ay punta ka muna sa Bilibid. Baka hindi ko kasi makaharap eh. Yung mga kasinungalingan mga kapatid, eh, bumabalik sa kanya yung kasinungalingan. Dahil sa panahon ngayon, pag nakikinig ka, tumutupad ka sa utos ng ating Ama, walang maghahari sa'yo, kundi yun lang tinutupad mo. Yun lang ang hari mo, yung tinutupad mo. Kailangan kung tutupad ka, kung sinong susundin mo, yung inaakala mo makakapagligtas sa'yo sa lahat ng uri ng kapahamakan, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoong si Isa ngayong panahon ito, sa kanyang mga lingkod at alipin, lahat ng magagalit sa inyo, mapapahiya, mga kapatid. Yun yung pangako na ngayon. Kaya, magalit-galitan ka dito, subukin mo. Kunwari ka lang magalit. Pagkaramdaman mo sa sarili mo ang mangyayari. Lahat ng kamyembro dito na tumutupad sa utos ng ating Ama at may nagalit sa kanila, nagtanim sa kanila ng sama ng loob, yung nagtatanim ng sama ng loob, mapapahiya yan. Sinasabi ko sa inyo, 100%. Dalawa. Dahil walang ibang nasusunod dito mga kapatid, kundi ang ating Ama. Ngayon, dito sa mga inuutosan ng ating Ama, kapag kukontrahin mo, ang Ama ang kalaban mo dito, kapatid. Tuturuan ka niya ng leksyon. Ang mapalad ka kung ikaw ay bibigyan pa ng pagkakataon na matuto
para hindi ka na mapunta dun sa apoy ng kapahamakan, mga kapatid. Yung mahaba tayo ay ang ganda kasi naman, pag-usapan natin yung lahat ng bagay sana eh. Pero meron tayong ano ngayon eh, ay tinatawag na ano, rare na kaalaman, o hindi isa naman yun, pambihirang kaalaman. Yung sinabi na kanina sa ating sa Juan 15:27, kasi ay ating nakasama na tayong mga nagpapatid. Ngayon, paiikliin na lang natin, gano'n napakahaba yung ano, itong laman nito. Bibilisan natin, hahabulin natin yung iba para ano, para hindi mapunta sa iba yung takbo ng ating isip. Ay yung iba iba na eh, yung ating ano, topic. Dahil nga sa hangad ko nga, lahat ng mga lihim na bagay, pag-usapan natin. Problema ito. Meron tayong sintro ng balita. Yun ang ating pagkukulan ngayon ng pansin, mga kapatid. At kung gusto mong araw-araw magkaroon ka ng mga kaalaman, mga genuine, mga kaalaman na pambihira, na pag nakinig ka sa mga sinasabi ko, pag naghiwalay tayo, para kang naglalakad sa ibabaw ng alapaap, mga kapatid. Pag naranasan mo makipag-usap ka sa lingkod ng ating, maghahangad ka ng makapayapaan ng iyong pamumuhay sa araw-araw. May pag-usap ka lang sa huling sugo ng ating kung ano mga dapat gawin. Mararamdaman mo na pakiramdam mo ay ito ay napapalibutan ng pader. Walang makakagalaw sa iyo na masama. Ang gagalaw lang sa iyo, pawang mabuti. At pawang ikabubuti mo ang darating sa buhay. Ngayon, mayroon pa tayong mga dapat banggitin andun sa ano, awit 92. Pati tayo. Ilang minuto na tayo. Dapat alam natin yung para. 47. Ay, 57. Oh, malapit na tayo mag-isang oras, mga kapatid. Aklat ng mga awit 92. Itong mga nababanggit natin ngayon, mga kapatid, mga patutuko lang. Na ilang ulit binabanggit sa banal na kasulatan. Na siya ay nagmula sa walang pasimula. Basta hanapin mo pa yung pinagmulan niya, ay wala nga ang pasimula. O yung aklat ng mga awit, ito pa yung isa, mga pang-ilan na ito? Pangatlo ba o pangalawa? O, yung una ay sa Kronika. Pangalawa ay kay Nehemias. Pangatlo dun sa awit 41:13. Pang-apat na. Pang-apat na ito, mga kapatid, nandun sa awit 92. Basahin natin. Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Tignan mo. Diba? Napakalinaw. Pang-apat na ito, mga kapatid. 93:2. Tingnan natin. 93:2. Tingnan natin kung ano pang laman nun. 93:2. Ang aklat ng mga awit. Isang buklat lang. Isang buklat lang ba? Dalawa. Basahin natin. Ang luklukan mo'y natatag ng una.
ikaw ay mula sa walang pasimula. Ang pamagat nito ay ang karangalan ng Panginoon. At simulan natin doon sa 1 hanggang 2. Basahin natin para makumpleto. Ang Panginoon ay naghahari. Siya ay nananamit ng karilagan. Ang Panginoon ay nananamit ng kalakasan. Siya ay nagbigkis niyaon. Ang sanglibutan naman ay natatag at hindi mababago. Ang luklukan mo'y natatag ng una. Ikaw ay mula sa walang pasimula. Wow, sanglibutan pala ay hindi mababago. Maliban na lang kung sunugin. Diba? Dahil ang sanglibutan ay susunugin sa apoy. Siya nawa. Hindi lang ang langit ang masusunog. Pati lupa. Hindi lang lupa lang masusunog. Pati na langit. Nakasulat. Siya nawa. Kaya hindi man mabago ang sanglibutan. Nakasulat dito. Ang sanglibutan naman ay natatag na hindi mababago. Kaya nga binanggit niya, huwag tayo makipagkaibigan sa sanglibutan. Dahil nakasulat ang sanglibutan ay hindi mababago. Dahil pag nakipagkaibigan ka sa sanglibutan, nandun yung kay Santiago, ay pakikipag-away sa Ama. Dahil hindi kayang baguhin ng sanglibutan. Kaya yung mga tao na taga-sanglibutan, asahan mo na yun kapatid, na hindi yan mababago. Ganun pa man, ibinigay pa rin sa atin ang paraan kung paano magbago. Kung paano mabago. Kung paano magbago. Sa pamamagitan ng kanyang mga utos, mga kapatid. Sa kabila nun at hindi talaga nabago, ay doon na matutupad yung mga salita ng ating yung pagkasunog para dun sa mga hindi nagbabago. Kung magbabago ka paano kang masusunog, nagbago ka na, umayon ka na sa kanyang mga utos. Ay sumusunod lang naman sa utos yung maliligtas. Ito ibang topic naman ito mga kapatid. Ito nga saan. Kaya lang na nasingit lang dahil nabasa natin. Ngayon yung tinutumbok na. Mayroon pa doon sa Juan 1:1, 1:1, 3 hanggang 4. Basahin mo natin yan. Parang kahit yung number 1 lang ay mabasa. Ito kasama sa unang turo. Dahil yung turo sa ating tatapusin ngayon ay hanggang ika-6 at ika-7. Hindi pa tayo nakakalabas dun sa una. Ito yung panghuli dun sa una. Sa number 1 na turo. 1:1 hanggang 4. Ay, ito yung aming tayo. Ito yung isang oras na. Nung pa lang tayo sa number 1. Kaya yung akin na pinamay nakakaano. Walang katapusan. Pasimula nga sa walang pasimula o walang hanggan Akala ko noon, nung pababago lang ako tinawag ng ating Ama, ay mauubos yung mga aral. Ay yung pala walang katapusan dahil siya nakarating sa walang hanggan Kaya mga aral niya walang ubos. Tuwing umaga, bago. Tuwing kinakausap ka na ating Ama, may bago siyang sinasabi. Yan yung kaliit ang Biblia, ang ating manipis lang ito. Pero yung laman nito mga kapatid, puno ang sanglibutan. Yung laman nito, puno ang sanglibutan. At meron pang iba na ginawa natin Panginoong Sisa na kung susulatin, hindi na magkakasya sa sanglibutan. Pagdadagdagan mo ba yung mga nakasulat dito, hindi na magkakasya sa sanglibutan. Ayun yung ating nabanggit kanina, 1:1 hanggang 4. 4.
Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng mga ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ito mo ng pasimula. So pala yung pasimula eh. Nang pasimula siya ang berbo. Yun yung kapangyarihan, yung pasimula ng paglalang ng ating Ama, yun yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pangalan na anak. Siya yung pasimula ng paglalang, yung kapangyarihan. At ang kapangyarihan iyon ay ang panganay na anak ng ating Ama, ang ating Panginoong si Isa. Na dapat nating sundin dahil siya yung kapangyarihan ng ating Ama. Dapat nating sundin yun. Siya ay sumasa Diyos dahil ang berbo ay Diyos. Yun yung kapangyarihan ng ating Ama. Yung berbo, yun yung kapangyarihan ng ating Ama. Yung kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa. Sa panahon ngayong kasalukuyan, ang pangalan niya ay Isa. Pero yung panahon na siya ay nandito pa sa lupa, ang pangalan niya ay Jesus. Yun yung pangalan niya nandito. Nung umakyat na sa langit, kaya nga sinasabi niya, binabago ko ang lahat ng mga bagay. Pero may bagay siya na hindi, may isang bagay siya na hindi babaguhin mga kapatid. Sa kabila ng sinabi niya, na binabago ko lahat ng mga bagay. Sa susunod na natin yan, alam natin yung bagay, hindi niya babaguhin. Nandun kasi sa nandun kasi sa unang Juan, 2:7 hanggang 24. O, ang haba na naman ito. Isipin niyo mga kapatid. Unang Juan, 2:7 hanggang 24. 7 hanggang 24. Napakahaba mga kapatid. Na naman nito. Ngayon, ang ating babasahin lang dito ay dun sa 24. Ilista nyo na lang. Unang Juan 2:7 hanggang 24. Yung last na lang. Yan, paikliin na natin. Unang Juan. Handa natin mabuti. Ito ay para malaman natin kung yung nagpapatotoo ngayon ay nakasama nga ng ating Panginoon si Isa. Nung una pa. Unang Juan 2:7 hanggang 20. Ito na yung isang malapit dun sa sa ibig sabihin. Bye. Sulat nyo na lang, atin nyo na lang basahin pag yung kahulugan na lang ang ating basahin ngayon. Yan, basahin na natin yung unang Juan, 24. Ito yung malapit nito sa kabuuan ng ibig sabihin na nakasama na tayo ng una ng ating Panginoong si Isa, kaya tayo ay nagpapatotoo. Basahin na natin. Unang Juan 2:24. Ito magsisimula ka na doon sa 7. So, dahil mahaba nga tayo mabuti. At kasi mga kapatid, pag mahabang mabuti, matagal pag-upload ay nag-overheat yung cellphone. Baka masira mga kapatid. Wala pa tayong pasadya na cellphone na pang-upload talaga. Cellphone din ba yun o ano? Ano pang ginagamit talaga sa pag-video at pag-upload? Cellphone din ba talaga o mayroon pang video talaga? Dahil sa wala pa tayong ganun mga kapatid, nararamdaman natin yung mga ordinaryong cellphone na nasa atin ngayon. Yun lang ang kaya natin bilhin eh. Ay umu-overheat, umiinit mga kapatid, baka masira. Kaya limitado lang eh, yung mga mensahe. Isang oras, umaabot din yung mga isang oras.
pag nagdalawang oras, tatlong oras na wala, yung cellphone masisira na talaga. Umiinit. Camera ba yun? Na nagre-record? Nagbi-video record yun? Na pwedeng i-upload? Oh my God. O dahil ko may nakikita ko mga video maabot ng 3 oras eh. May 11 hours pa na. Iniiwasan ko nang i-upload yun, ay download yun dahil napakahaba na, 11 hours pa. Ano ba? Maghapon ka na nakahiga ng manood. Hindi mo naman mapapiggang mabuti yun kung ikaw may ginagawa. Kailangan naka-stay ka na nakahiga rin na para saan yung pagkain mo, nandiyan agad lahat ng tabi mo. Kasi hindi na nga siguro tayo darating sa ganun haba ng oras mga kapatid. Ito na, basahin na natin. Unang Juan, ito yung malapit na sa binabanggit natin kanina na magpapatuto lamang sa mga salita ng ating Panginoong Isa o Ama ay yung kanyang mga nakasama. Inulit ko, hindi pwedeng magpatotoo yung hindi pa niya nakasama. Ulitin na naman natin. Talagang pan tayo. Gusto natin kasi malinaw eh. Kaya nuulit-ulit natin. Kaya pasensya na kayo kung kayo nakukulitan sa atin na mga kapatid na nanonood at nakikinig. Talagang dinilinaw natin ang gusto dito. Dahil yung kasi ang gusto ko rin marinig sa kapwa ko, ayoko yung mga padaplis lang ang salita. Gusto ko malinaw. Ganun mga sinugo ng ating Ama, ayaw nila ng malabo. Gusto'y hayag. Gusto'y katotohanan, kaliwanagan. Ilaw. Kaya ang tawag ka mga minsan ito mga kapatid, ilaw ng sanglibutan. Dahil lahat ng mga maririnig nyo dito, pawang malinaw. Basahin na natin. Tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Tutukan yung mabuti. Kung manahan sa inyo, yaong buhat ng pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa anak at sa ama. May naunawang kayo dito. Pagkasama mo ang ating Panginoong si Isa o Ama, nananahan ka sa Kanya. Ano bang ibig pang sabihin ng salitang nananahan? Ang isang ibig sabihin ng salitang nananahan, tumitira. Sa English, naka-stay. Tama ba ako? Shanawa. Stay at home. Stay di ka sa bahay. Ibig sabihin no, nung stay at home. Pinapalagi ko naririnig yan ng pandemya. Stay at home ka lang ngayon dahil pandemya. Pag nananahan ka sa ating Panginoon, ibig sabihin, kasama ka. Shanawa. Yan, lumilinaw na. Di ba? Lumilinaw na. Shanawa. Ngayon, ulitin natin. Dito lang siguro, malalaman nyo no, kung sino yung kasama ng ating Panginoon. Ulitin natin. Dahil ito sinasabi ko ay nakakalapit na ito sa ibig sabihin na kasama. Yung mga nagpapatuto. Yung mga nakasama lang. Yun ang may karapatang magpatuto. Tungkol sa inyo, kanya, ay manahan sa inyo ang inyong narinig. Ano ba yung naka-stay sa atin? Naka-stay sa atin na ating narinig. Gusto nga natin. Buhat ng pasimula. Tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig. Buhat ng pasimula. Ano yung utos sa atin na ating narinig? Simula pa lang. Sumunod sa kanyang mga kautusan. May napakarami niyang utos. Hindi ng Yung 10. buong kautusan. Yun yung ating pasimula na narinig dito. Na kailangang manahan sa atin. Ngayon, pag tayo ay nananahan doon, yung salitang yun, yung utos na yun, yung 10 utos na yun, ay nananahan sa atin, tayo ay nananahan sa Panginoon.
Pag naka-steady sa atin yung utos na yun, araw-araw ay ating ginagawa, inaalala at ginagawa, tayo ay nananahan sa Panginoon. Doon tayo nakatira, kasama natin siya. Siya nawa. Kaya yung pasimula ng kanyang aral, umistidi na tayo doon. Pag sa simula pa lang ng aral, umistidi na tayo, kasama na niya tayo simula pa lamang. Hindi tayo humihiwalay. Dahil, asa na yung Diyos sa akwan? Ulit-ulitin natin to para dito lang ay matapos na natin ito to. Ibig sabihin, Juan 15:27. Wag natin tatakpan yung unang Juan. Yung unang Juan na ito dahil babalik-balikin natin to para malinaw. Doon sa Juan 15:27. Yung banggit dito kanina sa Juan 15:27, at kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nakakasama ko buhat pa ng una. Diba, malinaw. Ngayon, dito sa Juan, unang Juan 15:24, malinaw, 2:24. Siya nawa. Juan, unang Juan 2:24. 2:24. Ang sabi dito, tungkol sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung manahan sa inyo yung buhat ng pasimula ay inyong marinig, kayo naman ay mananahan sa anak at sa ama. Ulitin natin yung 27 doon sa Juan 15. At kayo naman ay magpapatotoo sapagkat kayo'y nakakasama ko buhat pa ng una. Diba yung una ay yun yung pasimula? Ngayon, yung unang aral na binigay na sa atin, tayo ay nanahan doon, umistay tayo doon, hindi tayo humiwalay, kasama natin siya. Sa simula pa lang nung aral, dahil ang unang aral ay 10 utos. Exodo 21 hanggang 17. Yung pagnanahan tayo doon, nag-stay tayo doon, huwag tayong lumiko sa kanan o sa kaliwa, diretso lang kung ano yung nakalagay doon sa 10 utos. Ginawa natin yun, palagi tayong nandun, yun yung pasimula, yun yung una na turo. Huwag hihiwalay doon para tayo ay naka-steady sa Kanya at tayo ay kasama niya. Buhat pa ng unang utos, kasama na tayo niya. At ang magpapatotoo na dapat sa mga salita ng ating Panginoong si Isaw Ama, yung kanyang kasama buhat pa ng unang utos. Nananahan ka sa atin. Yun lang ang mga binigyan ng karapatan na magpatutulog mga kapatid. Malinaw ba sa atin? Ito sinasabi niya dito sa Juan, nuulit ko. Dahil ito, sa pakiramdam ko, mahirap maunawaan ito ng iba. Pero tayo, na tinatawag ng ating Ama, naunawaan natin ito. Siya nawa. Dahil pag hindi ka tinatawag, kasi pag lumapit ka, hindi ka tinatawag, ay hindi mo maintindihan yung sinasabi. Dahil lahat ng tinatawag, binigyan niya ng karapatan ng ating Ama ng pag-unawa. Ngayon, yung naunawaan mo, kailangan gawin mo. Pag hindi mo ginawa, ay hindi ka mapipili, mga kapatid. Kaya lahat na nakikinig dito ay tinawag. At lahat ng tinawag, binigyan ng unawa. Ngayon, pag tinanggap mo yung unawa, ginagawa mo na yan. Pag tinanggap mo yung pangunawa sa lahat ng salita, ibig sabihin, makikita sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga gawa. Na ikaw nga ay sumusunod. Na ikaw nga ay kasama niya simula pa nung una. Nakakasama ko. Kayo'y nakakasama ko buhat pa ng una. Kaya huwag hihiwalayan yung mga unang utos hanggang dun sa ika-10 utos, mga kapatid. Huwag hihiwalayan nyo. Kaya nga binanggit
na may susuguing propeta na kagaya ni Moises, andun sa mga gawa. 3:22. 3:22 hanggang 23. Dahil yung unang utos nandun sa Exodo 21 hanggang 17. Yung una doon sa 1, yung huli nasa 17. Kailangan naka-steady tayo doon. Sa pamamagitan din ng pagtuturo sa inyo ng huling sugo na propeta na kagaya ni Moises, na dala-dala ang 10 utos, mga kapatid. Siya nawa. Kaya kami nagpapatutuo at binigyan kami ng karapatan na magpatutuo dahil ang ating Panginoong si Isa ay kasama na namin buhat pa ng una. Siya Siya nawa. Kaya mga kapatid, sana malinaw sa inyong pandinig ang ibig sabihin ng salitang tayo'y magpapatutuo dahil tayo ay nakasama na niya buhat pa ng una. At mga kapatid, sa pamamagitan ng mensahen yan ay tayo pasamantalang nagpapaalam at muli tayo magkikita-kita pa rin sa ganito ring araw at oras ng programang ito na itinakda ng ating Ama dito sa huling araw. Kaya sa inyong lahat ng mga nakinig at walang sawang sumusubaybay at tumutupad, nagsisikap na tumupad sa buong kautusan, magmula sa pasimula at hanggang sa walang hanggan. Para sa inyong lahat mga kapatid, ano man ang inyong katayuan sa buhay, saan man kayo naroroon, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa ng ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Siya nawa. At ngayon, ito na mga kapatid, ang mga magpapatutuo inyong pakinggan. Taas natin natin kanang kamay. Tayo sabay-sabay magpapatutuo. Ang makawalang halaga sa kautusan ni Moises sa pagtutoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng huling sinugo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay pawang tapat at totoo, na natatanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik sa Ama. At pagbabagong lahi, na ayos sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinugo ng Panginoong si Isa sa gawain at sa mahang pagkakaisa, ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao, sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isa o Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. Bless. Sa pala.